fact, Si the Madam. 125 confidential funds had a notice of disallowance, but not the entire amount. Let's make that clear. Not the entire amount of the 125 million was disallowed by the Commission on Audit. Okay. So, yun pala mga kabalitaan, malinaw pala na yung inibisagahan ngayon ng HUAD Committee ay hindi pala buo yung kasi pinapalabas ho nila dyan sa HUAD Committee na yan na yung 125 million pesos saan na nga ba napunta? At ano bang pinaggagasusan nito? Yun po yung pagkakaintindi ho ng karamihan kasi hindi ho nila kinakategorize na ito pala ay unti-unti palang ginamit sa ganitong bagay at itong bagay na to na perang ginastos sila ay quits na ho. Solved na ho yun sa COA. So pinapalabas pa rin ho pala sa HUAD Committee na yung 125 million pesos ay parang naglahong parang bula mga kabalitaan. So, binasag na ni Vice President Sara Duterte ang tinatagong lihim o di kaya kasinungalingan ho ng HUAD Committee na ito mga kabalitaan. Mantakin niyo po yung 125 million pesos ay siyang laging ipinapalabas at tinatanong kung saan at papaano ginasta. Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back mga kabalitaan. Andito na naman tayo magsama-sama sa paghahatid ng mga presko, komprehensibo at katotohanang mga balita dito lamang ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. At ayun nga, katatapos nga lang mga kabalitaan ang press conference na niya at ng ating pangalawang Pangulo dahil nagpaunlak ko ito ng panayam sa mga kasama natin sa media at mga vloggers, mga kabalitaan. At ayun nga, medyo may mga binibitawan ho siya kayong may mga salita ho siyang medyo napaka-importante ho. At handa na ho yung ating Vice Presidente na harapin at kung matanggap ho nila yung subpena para ho dyan mula mismo sa NBI yan ha mga kabalitaan. Ito'y patungkol sa kanyang binitawang salita na gugurgurin niya diwano ang ating presidente at yung kanyang asawa, First Lady Liza Marcos at itong kanyang katunggali, karibal sa politika na nangangambisyon na maging presidente sa susunod na mga taon mga kabalitaan. Wala na pong iba si Martin Romualdez. Pero ang sabi ni Vice Presidente Sara, kung siya ay gugurgurin, may nakausap na siya. Sakasakaling may nangyari sa kanya, yun na yung mangyayari din sa mga nabanggit niyang tatlong personahe, mga kabalitaan. Kaya hito't panoorin natin, pakinggan kung ano yung mga nilalaman ng press conference na katatapos lang, kani-kanina lang mga kabalitaan. Ito na po ang ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte. PP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ma'am, are you a Naku, threat sakit to nun. national security? Am I a threat to national security? What they are doing to me is a threat. Sagot ko yan sa NSC. Mamaya, bukas. Bitin ako dun Sobre si First Lady Liza Marcos, para saan ba yun? Yes, I'm waiting for that question to come up in the committee hearing. So let's wait for that question to come up in the committee hearing. Yes, I'm free on Friday. Tomorrow I'll be in Basilan, and then Thursday I'll be in Lingayen, Pangasinan, and then Friday I'm free. So you're ready to answer all their questions now? I will answer my questions because I need to be there to help the other OVP personnel. They have expressed that they feel safer and they feel more comfortable if I am with them.
but I will not be recognized if I don't take my oath. So I am forced to take my oath and answer questions under oath because I cannot take care of the OVP personnel. But for example, to explain how 125 million pesos were spent within a matter of 11 days, or they have questions about acknowledgement receipts, will you explain all those or answer all those questions? Isn't it that they've been asking those questions from the resource persons, from COA, from the OVP personnel? So why will I answer again? I already answered when we sent our answers to the Commission on Audit. It was clear there. In fact, ayoko naman kasi mag-discuss ng CFBA, but in fact, Si the Madam. 125 confidential funds had a notice of disallowance, but not the entire amount. Let's make that clear. Not the entire amount of the 125 million was disallowed by the Commission on Audit. Okay. So, yun pala mga kabalitaan, malinaw pala na yung inibisagahan ngayon ng HUAD Committee ay hindi pala buo yung kasi pinapalabas ho nila dyan sa HUAD Committee na yan na yung 125 million pesos saan na nga ba napunta? At ano bang pinaggagasusan nito? Yun po yung pagkakaintindi ho ng karamihan kasi hindi ho nila kinakategorize na ito pala ay unti-unti palang ginamit sa ganitong bagay at itong bagay na ito na perang ginastos sila ay quits na ho. Solved na ho yun sa COA. So pinapalabas pa rin ho pala sa HUAD Committee na yung 125 million pesos ay parang naglahong parang bula mga kabalitaan. So buti na lang nagpaliwanag ho sa media itong si Pangulo Sara Duterte. So at least, nagkaroon na ho ng linaw para sa atin mga kabalitaan. Di po ba? Tuloy ho tayo para maganda to eh. Meaning, all the rest of the funds, I do not have the number right now. I think it's approximately 70 million that was disallowed. But that is subject to appeal because gusto ko ba sabihin ito sa inyo? Dahil during the discussion, I was telling the lawyer to submit a document. But the lawyer said, no, you know, when lawyers are discussing and they have their own positions, it's really a difficult meeting to do. I said to submit. And then the other lawyer said, do not submit. Eh di lumabas yung disallowance. And then sinabihan ko yung lawyer, sabi ko tingnan mo. Okay. So, klaro na pala. Ay handa na sana si VP Sara Duterte na magsumite ho ng kaukulang dokumento na angkop po sa mga pangangailangan ng COA para ho ma-coincide yung mga ginastusan ho ng Office of the Vice President. So, hindi po 100% na yung 125 million pesos ay nawawala mga kabalitaan. Parang nagkaroon tayo ng misleading ho dito sa panig ho, sa hanay ho ng HUAD Committee mga kabalitaan. Kasi talaga ako naniniwala na hindi ho natin nakikita yung 125 million pesos at hindi rin ako naniniwala na gagawin ho ito ni Madam Sara Duterte. Imposible ho. Eh, wala namang bahid, wala naman tong kasong graft and corruption, di ba? At doon ako nagtaka, ba't hindi ho nila inelaborate ng husto ng HUAD Committee na yung 125 pala ay ilan na lang yun. Imantakin mo, 125 tapos 70 million pesos na lang pala. Ang gustong malaman ng COA kung paano ginasta yung pera. Hindi winaldas ayon pa ni Suarez, winaldas daw. Eh sabi nga ni Pangulo Sara Duterte, can you strike out that word Mr. Suarez na winaldas yung pera? Because it didn't happen. Pahiya siya dun eh. Napalunok ng tubig mga kabalitaan. Parang, okay, I will strike out the words, something like that. Oh nako, kakahiya tong si Suarez.
So ngayon, malinaw na ho. Tuloy pa rin ho natin. Kasi parang maganda rin talaga. Parang doon nakuha na natin yung punto eh. Kaya relax pala si Madam Sara Duterte, yung ating pangalawang pangulo, na hindi ho sasagutin niya. Kasi nga, nakapagsagot na ho sila doon sa COA at may explanation at tanggap na ho ng COA na mayroon palang kakaunting may naiwan pa na kailangan ho i-explain ho nila. Hindi ho nawawala yung 125 million pesos, mga kabalitaan. Tingnan mo, lumabas yung disallowance. Sabi ko, sa appeal, ilabas mo yung document. Ma'am, si Colonel Chica and Colonel Nolasco na nabanggit po naman. Wait lang ha, so tapusin ko lang. And then, so cleared na yon. The first, second, and third quarters, undergoing audit. Merong AOM na sinasagot namin ngayon. Okay? For DepEd, the first and second quarters, may credit notice na yon. Ibig sabihin, cleared na ang buong pera. Diba? Ewan ko lang kung sinasabi ito ng mga congressman. Of course, hindi nila sinasabi, wala. diba? Wala Because po. they want to, present their own narrative. Tapos na yon. The money in DepEd, first and second quarter, cleared with credit notice. The ongoing audit is on the third quarter only. And it's ongoing. So you cannot question an ongoing audit. And you cannot audit the funds of any government office because that is the exclusive domain of the Commission on Audit. Bakit nag-audit ang ating mga congressman? Dapat sila gumagawa ng batas. Nakikita Ang nyo? i-audit. Sinasabi na nila ngayon, in the proper time, we will legislate. Kasi madali lang naman siya eh. Pakinggan nyo lang, basahin nyo lang lahat ng mga nangyayari. Madali lang maintindihan kung anong ginagawa nila. Okay? Last question, please. Last question. Humarap na si Colonel Nolasco and Colonel Chica, mas maintindihan na ba ng publiko at ng Kongreso itong paggastos po ng confidential funds? Really, I still say that confidential funds, the use of confidential funds cannot be divulged. Sinasabi ko pa rin yan. They cannot be divulged in public. It will compromise lives and security of personnel who are cooperating or who are nandoon sa kabila na asset. You cannot do that. That is why it is called confidential funds. Executive, thank you. Let's get your reaction to sa comment ko ng ilang congressmen na parang nagkakaroon pag umaharap sa pagdiligan. Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary Office of the Vice President employees. They are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Sinasabihan ko yung doktor kagabi, Doc, i-clear nyo yan na mag-attend ulit. Kung sa susunod, diretsong stroke na yan. Ngayon, swerte tayo, hindi na stroke, hindi na heart attack. But the family has a history of heart attack. Lahat ng kanyang ang parents and I think some relatives, heart attack lahat ang ikinamatay. So, ano ba? Papaupuin pa ba natin doon? Tapos antayin natin, ay, na heart attack. Kay Ma'am Gina ito. Yes. Diba? Galing talaga ni VP. Yes. So, yes, Mr. Billionario, pahingi ng pera. Nasa critics din naman. They're saying Yes. Of course you've already said that you're here almost 24/7 because you're concerned about your staff. Yes. Some of your critics say you're here 24/7 because you're afraid they might say something, might divulge something that might incriminate you. They are attending Yusek Lopez attended
the hearing. They can ask her questions there. I was not there when Yusek Lopez attended the hearing, so I was not there to influence her and tell her what to answer. If you saw me yesterday, I was not looking at Gina Acosta. I was studying. I was reading laws. I was studying the rules of the... Para na akong congressman ngayon, tanong niyo ako kung anong rules nila. I was studying the rules of the House of Representatives. I was not looking at her. Pinapabayaan ko siya sumagot. Siguro umiiling-iling ako paminsan-minsan dahil I feel na hindi dapat dinadivulge sa public yung ibang mga sinasabi na ng kasama ko, pero wala akong magawa. Wala akong magawa. Kasi ayaw namin na ma-detain sila. So, sumasagot talaga sila. Si Edward Fajardo, not once did I coach him. Pero si Gina, I helped her with the term detail. Kasi she was trying to remember kung anong tawag nung isang tao na galing sa isang opisina, na nililipat sa isang opisina, and that is called detail. So I told her detail, and she said details. From yung money yung CFS from SDO, dumidiretso daw sa mga security officer. Yun talaga mamang nature ba ng confidential funds? Yes, there is an SDO, and there is a security officer, and there is a head of agency. So, ako yung head of agency, may SDO kami, may security officer kami. Ganon talaga ang structure. Again, sinabi ko... So, ganun pala yung structure from sa kanya, Vice President, and then SDO, then Security Officer. So, ang tanong ho dyan, ba't ba question? Ano bang gustong ipapalabas ng HUAD Committee na ito, mga kabalitaan? Parang sinasabing may mali ho sa ginawa ni VP Sara Duterte. Sila nga dyan sa HUAD Committee na meron nga silang rules, di po ba? Abogada naman ho to, at naangkop ho ito sa kanyang pinapagawa sa mga kasama niya dyan. So ano bang gustong ipapalabas itong mga HUAD Committee na ito, mga kabalitaan? Ito sa mga, wala kasing mainstream noon ba? Again, so alam natin lahat ng, mahalikan ko na yung Kulit talaga dito yung Vice President. ayoko itong pula. Hindi kaya nagkahulugan yung pula. Ano ba pula? Ano? Si ano pala? Okay, Bongbong Marcos. Saan? Saan ako? Okay. Alam nyo, di ba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption in government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Alam nyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion. Ginamit yun sa trabaho. Bakit 125 plus 500 lang yung sa Office of the Vice President? Kasi kinompute yun. Buwan-buwan. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. And the requirement in government offices, you have to utilize money before December 31, before the end of the year. So ang ginawa, lahat ng preps, in-implement. Diba? And as I said, government offices disburse millions, billions in a day. Sa DepEd, nagdi-disperse kami. Nagdi-disperse. Pumipirma kami ng cheque. Multi-million. Kung i-total mo ang mga checks araw-araw na nalalabas sa DepEd, billions. Nagbabayad kami, nagbabayad. So, bakit nila kine-question yung pagbabayad ng millions in a day? And that is, part of work
of government offices to disburse money every day and pay obligations. Ginamit yun sa trabaho. Pinipilit lang talaga. Dalawa na ang maro ko. Si Marisol at si GC. Oo, tama na. Anong oras na? Oo, kasi alauna na, and I have to be back tonight. Ayaw nila ng gabi. Na ano sila sa gabi. Alright, so dyan po nagtatapos mga kabalitaan yung press conference na hindi naman siguro ambush interview ba? Yun talaga usually ginagamit, ambush interview. So ayun pala mga kabalitaan, binasag na ni Vice President Sara Duterte ang tinatagong lihim o di kaya kasinungalingan ng WAD committee na ito mga kabalitaan. Mantakin niyo po, yung 125 million pesos ay siyang laging ipinapalabas at tinatanong kung saan at papaano ginasta hanggang sa umabot ng ilang araw na pagdinig mga kabalitaan. Kaya pala, hindi na si Sara or si Vice Sara Duterte or Vice President Sara Duterte ang haharap dyan sa Kongreso dahil tanggap na yung kanilang explanation. Kumbaga, hindi buo yung 125 million pesos ang sinasabing winaldas di umano. So may natira pa 70 million na yun po ay ongoing na po ang pag-audit ng Commission on Audit mga kabalitaan. Yung remaining na yun, yung naunang ginasta ay may tanggap na at saka cleared na sila sa COA mga kabalitaan. Kaya pala sila nabigyan ng notice of disallowance, hindi yun sa 125 million pesos. Yung natirang 70 million na hindi nila naisumite sa COA yung mga kaukulang dokumento para sa perang iyon. Kaya nga, naabutan sila ng notice of disallowance to explain their side, what was going on, ba't nagkakaroon ng pag-delay ng kanilang pagpasa ng mga dokumento sa COA mga kabalitaan. Ayun pala yung totoong istorya. Hey kami! So, hindi nila sinasabi sa harap ng taong bayan na yung kanilang inimbestigahan ay hindi buo na 125 million at meron na cleared na ibang pera at yung natira ay 70 million na kung saan ongoing pa po pala ongoing na. Kumbaga, ino-audit na sila mga kabalitaan. Tingnan mo nga yung mga kalukuhan, di ba? May bahid politika. Itong mga young guns naman, nagpe-presscon. Akala mo kung sinong malinis na sumasagot? Yung sinong malaking mamang, pag nakapagsalita, akala mo sinong hambog na... Tapos kaharap si Tatay Digong Duterte. Ang liit ng boses. Kanina sa press ko, napakalaki yung boses. At ito naman yung parang balisa, parang iwan ko kung may epilepsy ba yung... Sino ba yan? Yung congressman na nakaitim kanina dyan na gumaganon-ganon. Makapagsalita, akala mo kung sino rin no? Grabe sila. May tinatago pala sila. Kung hindi nag-press con si VP Sara, hindi natin alam to ngayon mga kabalitaan. So, unti-unti na lumabas ang katotohanan. Kaya nga, confident yung ating Vice Presidente at consistent siya na hindi siya magpapaliwanag diyan sa Kongreso dahil alam niya kung anong proseso at naandyan na sa COA. Kaya pinipilit or pilit nilang para ipamukha nila sa mga taong bayan na may ginawang kalukuhan yung ating Vice Presidente. Yun po yung talagang, laman ng kanilang investigasyon. Kaya ayun mga kabalitaan. So, masaya na tayo. Nawala na yung kaba. Nawala na rin yung pagdududa natin na kung bakit ayaw magpaliwanag ang ating Vice Presidente na tinatanong lang naman kung saan. At ano nga ba yung pinakamalalim na dahilan? Ayun pala, lumabas ng katotohanan sa bibig. Ang mali lang ng WAD Committee, mas lalo mababahiran ng pamumulitika yung ginagawa nila kasi hindi sila transparent sa mga information. Nagkaroon ng misleading sa kanilang investigation. Bakit kamo?
Dahil hindi ho nila ipinaliwanag na 70 million na lang pala yung naiwan. Kaya pala hindi nila makasukasuhan. Kaya pala wala silang young balls na kakasuhan itong ating presidente, o vice presidente rather, dahil nga po alanganin ho sila. Baka nga, parang cheque nga, biglang tumalbog yung kaso. Ayun po mga kabalitaan, kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation ngayon, ating reaction video dito ho sa Danagan Balita News Update. Paki-comment, like, share. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kita-kits na naman ho tayo sa susunod pang mga video ng i-upload natin sa susunod ng mga oras. Dito lamang ho sa inyong pinagkakatiwalaang channel, Munting Bahay. At ako po'y magpapaalam na. To God be the glory. Mamwa! Chip, chip. Peace out.